Sabi nila, ang isang bata ay isang biyaya, isang pagpapala. Ang iba ay naghihintay ng maraming taon, nagdidilig ng pag-asa gamit ang pasensya at panalangin. Ang iba naman, na may mabibigat na puso, ay pumipili ng pag-ampon, naniniwalang ito ang pinakamabuting pagkakataon para sa kanilang anak na lumaki ng ligtas at minamahal. Pero paano kung ibinigay mo ang iyong anak? Iniisip ang kanyang tawa sa isang maaraw na palaruan, ngunit nalaman mo na siya pala ay inilibing malapit sa isang kulungan ng manok, nakabalot sa maruming kumot, nakatago sa likod ng kanyang sariling tahanan. Ito ang kwentong nagpabagbag sa mga puso sa buong Indonesia, ang kaso na nagpaigting sa yakap ng mga ina sa kanilang mga anak, ang kaso ni Angeline. Nagsimula ito ng tahimik noong Mayo 16, 2015, bandang alas 5 ng hapon. Isang post sa Facebook ang kumalat. Hanapin si Angeline, ang nawawalang bata sa Bali. Ipinost ito ni Christina, ang kanyang foster sister na nakatira sa Estados Unidos. Ang isa pang kapatid, si Yvonne, ay nagprint ng mga poster. Desperadong hanapin siya. Sa loob lamang ng ilang oras, naging viral ang paghahanap kay Angeline, hindi lamang sa Bali, kundi sa buong Indonesia. Sumunod ang mga tao sa mga update, umaasang may himala. Pero kasabay ng atensyon ay mga tanong. Napansin ng mga kapitbahay ang ilang bagay. Kung paano tinatrato ang batang babae sa bahay, kung paano siya madalas nag-iisa, kung paano umaalingaw-ngaw ang sigawan mula sa likod ng gate, at kung paano siya mukhang natatakot. May nakakita ng mga palatandaan ng pisikal na pang-aabuso. May narinig din ng iba. Si Margarita Cristina Megawe, ang kanyang foster mother, ay sinabi sa mundo na mahal niya si Angeline. Pero sa panahon ng investigasyon, ang kanyang kilos ay hindi tumugma sa kanyang mga salita. Malamig, walang emosyon, na parang hindi kanyang anak ang nawawala. Halos isang buwan mamaya noong Hunyo 10, 2015, nagkaroon ng nakakabagbag na pagbabago ang kaso. Natuklasan ng pulisya ang isang maliit na katawan sa likod bahay ng kanilang tahanan sa Jalan Sedap Malam, Denpasar. Ang parehong likod bahay kung saan minsan naglalaro si Angeline. Inilibing siya sa ilalim ng basura, nabubulok ng mag-isa. Nagluksa ang buong bansa, ngunit may higit pa. 2 tao ang inaresto, ang katulong na si Agustay Hambay at ang babaeng tumanggap kay Angeline, si Margarita Cristina Megawe. Sino nga ba si Angeline? Ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto? At paano naging sentro ng isang trahedya ang isang batang itinuring na biyaya? Isang trahedyang umaalingaw-ngaw pa rin sa mga puso ng marami. Ang pangalan niya ay Angeline. Ipinanganak siya noong Mayo 11, 2007 sa isang maliit na klinika sa Changgyu. Isang sanggol sa isang malaking, hindi tiyak na mundo. Ang kanyang ina, si Hamida, ay 15 taong gulang lamang nang umalis siya mula sa Banyuwangi upang maghanap ng trabaho. Sa Bali, nakilala niya si Ahmad Rosidi, isang manggagawa sa konstruksyon. Nagpakasal sila at nagsimula ng pamilya, ngulit nang isilang ang kanilang 3 anak na babae, nasira na ang kanilang pagsasama. Nahati ang mga bata. Ang panganay si Ena ay tumira sa pamilya ng ama. Ang pangalawang anak na si Aisha ay nanatili sa kanyang lola. Ngulit, nasaan si Angeline? Bago pa siya isilang, nahirapan na si Hamida. Hindi niya kayang bumili ng sapat na pagkain, lalong hindi ang gasto sa ospital para sa panganganak. Sa sobrang bigat ng sitwasyon, umiyak siya sa klinika.
Doon ipinakilala sa kanya si Margarita Cristina Megawe. Nag-alok si Margarita ng tulong. Babayaran niya ang gastos sa ospital at postpartum care bilang kapalit ng pag-ampon sa bata. Kasama ang kanyang asawang si Douglas Caro, binisita ni Margarita si Hamida. Binigyan niya siya ng 800,000 rupiya, halos $84 noon, at isa pang milyon pagkatapos ng panganganak. 3 araw pagkapanganak, bago pa man mapangalanan ni Hamida ang kanyang sanggol, kinuha na ito ni Margareta. Pinangalanan niya itong Angeline mula sa kanyang sariling ina na si Angelina Sumilat. Hindi nag-sign ng anumang dokumento si Douglas at hindi kailanman na ipormal ang pag-ampon sa korte. May isang notary note lamang noong Mayo 24, 2007 na nagbigay kay Margareta ng karapatang magulang. Kasama rito ang mga kondisyon. Dapat mahalin ni Margareta si Angeline bilang sariling anak. Italaga siya bilang isa sa mga tagapagmana. At kung may mangyari sa bata, mapupunta ang mana sa ibang tagapagmana. Ipinagbabawal din kina Hamida at Ahmad na makita ang kanilang anak hanggang sa mag-18 ito. Ngunit hindi ito nangyari. Sa una, mukhang masaya si Angeline. Hinangaan siya ng mga tao dahil sa kanyang malalaking mata, maliwanag ng ngiti at init ng personalidad. Naging bunso siya sa pamilya Megawe kasama ang 2 foster sisters na sina Yvonne, 37 at Christina, 38. Natuto siyang mag-Ingles kasama si Margareta at mabilis itong natutunan. Siya ay mausisa, mapaglaro at matalino. Sabi ng mga nakakilala sa kanya, puno siya ng saya. Madalas lumipat ang pamilya mula Bali patungong Pekanbaru, pagkatapos sa Bekasi at bumalik ulit. Saan man sila pumunta, dala ni Angeline ang liwanag. Kakaiba. Ang pinaka nagmamahal sa kanya ay si Douglas. Kahit hindi niya ito legal na inampon, idinuring niya itong kayamanan, niyayakap, hinahalikan at binibigyan ng labis na pagmamahal. Pero nagbago ang lahat noong Setyembre 17, 2008 nang pumanaw si Douglas. Mula noon, parang may nasira kay Margareta. Labis ang kanyang kalungkutan. Hindi siya makapag-focus sa trabaho, hindi makapag-isip ng maayos. Sa halip na humingi ng tulong, naging sarado siya at ang galit niya ay ibinuhos kay Angeline. Naging labasan ng sakit ng foster mother ang batang babae. Pinapalinis ni Margareta ang bahay, magwalis, maglaba at pakainin ng mga alagang manok, aso at pusa. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay humantong sa matinding parusa. Minsan sampal, minsan mas malala. 8 taong gulang lamang si Angeline, maliit para sa kanyang edad at walang katapusang mga gawain. Lalo na ang mga manok, 12-12 na ito sa isang kulungan na halos kasing laki ng kamalig, puno ng balahibo at dumi. Minsan, nakakalimutan ni Angeline pakainin ng ilan at kapag nangyari ito, hindi lamang sinisigawan siya ni Margareta, sinasaktan siya. Sa paaralan, napansin ang pagbabago kay Angeline. Nawala ang kanyang ngiti. Ang dating masayang batang nagpapaliwanag sa silid-aralan ay nakatitig na lamang ng walang emosyon, minsan natutulog sa klase. Napansin ng mga guro na pumapayat siya. Isang araw, napansin ng mga kaklase ang masamang amoy. Nang suriin ng guro, natuklasan na puno ng dumi ng manok ang buhok ni Angeline. Dinala siya sa banyo ng paaralan at hinugasan ng guro. Isang babay na hindi dapat maranasan ng isang bata. Sinubukan ng paaralan na alamin ang nangyayari. Tinanong nila si Angeline tungkol sa kanyang umaga at ang sagot niya ay nakapagpagbag ng puso. Bago pumasok sa paaralan, nililinis niya ang bahay, pinapakain ng mga hayop at inihahanda ang sariling tanghalian. Nagsisimula ang klase ng tanghali pero mas maaga ang kanyang araw. Naglalakad siya ng halos 2 kilometro papuntang paaralan. Minsan mas maikli kung dadaan siya sa palayan. Pagod at gutom siya pagdating, pero hindi siya humihingi ng pagkain. Natatakot siya. Nang tanungin si Margareta, sinabi niyang tumatanggi lang daw kumain si Angeline at gatas lamang ang gusto nito. Pero nang mag-olok ang mga guro ng mainit na pagkain, kinain ni Angeline ang lahat at humingi pa ng dagdag. Alam ng paaralan na kailangang kumilos. Nag-olok ang punong guro, si Ketu Trato, na ampunin si Angeline, pero tumanggi si Margareta. Sabi niya, may mga tungkulin si Angeline sa bahay na hindi kayang gawin ng iba. Iginiit niyang walang pang-aabuso, puro pagmamahal lamang at ang mga gawain ay para sa disiplina. Pero hindi naniwala ang mga guro. Iniulat nila ang kaso sa National Child Protection Commission. Di nagtagal,
bumisita ang isang team sa bahay. Halos sumalubong ang amoy ng manok bago pa sila makapasok. Puno ng kulungan ng bakuran, halos 100 manok sa masikip at maruming lugar. Sa loob, hinintay nilang makita ang kwarto ni Angeline pero hindi ito kwarto ng bata. Isang maliit, madilim na espasyo na puno ng basura, may bintanang nakaharap sa kulungan ng manok. Puno ng amoy at balahibo ng manok ang kwarto. Nang banggitin ng kanilang pag-aalala at imungkahin na ilipat si Angeline sa proteksyon, nagmalaki si Margareta. Pinagbantaan niyang papatayin ng sinumang magtatangkang kunin si Angeline. Habang tumatagal ang paghahanap, dumami ang mga tanong. Kahit 2 matataas na opisyal ng gobyerno, si Judy Krishnandi ng Ministry of State Apparatus Utilization at si Johanna Yembisa ng Ministry of Women Empowerment and Child Protection ay bumisita sa bahay ni Margareta. Pero hindi sila tinanggap ni Margareta. Sinabihan niya silang huwag nang bumalik. Noon, marami pa ring umaasa na tumakas lang si Angeline, marahil upang makaiwas sa kanyang dinaranas. May natakot na kinidnap siya habang naglalaro. Ngunit walang nag-ala kung gaano kadilim ang katotohanan. Samantala, isang kapitbahay mula sa Pekanbaru ang nagsabi na walang ibang nakikita kundi pagmamahal sa pagitan ni Margareta at Angeline. Sinuportahan ito ng abogado ni Margareta, si Hotma Sitongpol, na nagsabing labis ang pagmamahal ni Margareta kay Angeline, na pinangalanan niya ito sa kanyang sariling ina. Pero kung totoong pagmamahal iyon, ito ay isang baluktot na uri ng pagmamahal, ang uri na mas nasasaktan kesa nagpapagaling. Nang ipinost ni Christina ang missing persons poster online, mabilis itong kinuha ng media. Sinabi ni Yvonne na ang huling pagkakakita niya kay Angeline ay 3:00 ng hapon, naglalaro sa hardin. Naghanap siya hanggang 6:00, pero nang hindi niya ito natagpuan, pumunta siya sa pulisya. Mabilis ang naging aksyon ng pulisya. Sinundan nila ang tinagmulan ni Angeline sa Banyuwangi, sinuri ang mga CCTV footage sa paligid. Walang bakas na umalis siya. Pero ang kilos ni Margareta ay nagdulo ng hinala. Tensyonado siya. Nag-iiba ang tingin kapag lumalapit ang pulis. May isang pinto sa bahay na hindi maaaring buksan ng walang pahintulot niya. Nang tanungin, tumanggi siya at sumigaw ng hindi. Nang pakawalan ng mga asong panghanap, hindi sila naglibot ng walang direksyon. Tumakbo sila diretso sa isang lugar. Hindi sa labas ng bahay, kundi mas malapit. Doon nagbago ang lahat. Noong Hunyo 14, 2015, nagdesisyon ng mga investigador na maghukay sa isang sulok ng bakuran, malapit sa kulungan ng manok, sa ilalim ng puno ng saging. Ang natuklasan nila ay mananatili sa isipan ng lahat. Sa ilalim ng tampak ng basura, balahibo at dumi ng manok, natagpuan si Angeline. Ang kanyang maliit na katawan ay kalahating mabubulok, maputla at puno ng pasa. Hawak pa rin niya ang kanyang paboritong manika. Isang detalye na nagpabagbag ng puso. Ang mga opisyal, kapitbahay at maging ang mga mamamayahan ay umiyak sa hindi makapaniwalang pangyayari. Siya ang batang dating binabati sila ng ngiti mula sa gate, ang may malalaking mata at tahimik na kabaitan. Ngayon ay wala na siya, itinapon na parang basura. Ang kanyang labi ay dinala sa Sangla Hospital para sa autopsy at ang resulta ay nakabagbag. Namatay si Angeline ng 3 linggo bago natagpuan. Kitang-kita sa kanyang katawan ng mga palatandaan ng karahasan. Mga sugat sa muka, leeg, braso at binti, mga pasa, gasgas at isang paso ng sigarilyo sa likod niya. Ang kanyang mga pulso ay may bakas ng pagkatali, malamang gamit ang plastik na lubid. Ngulit ang nakamamatay na dagok ay mula sa isang blunt object. Isang tama sa muka at ulo na nagdulot ng brain hemorrhage. Ang kanyang katawan ay ibinalik sa Banyuwangi, ang bayan ng kanyang ina, at inilibing sa Wadong Patulongo, isang tahimik na lugar na malayo sa ingay ng Denpasar. Nang kumalat ang balita, natigilan ng Indonesia. Nawala ang anumang pag-asa. Ang batang babae na ang larawan ay ibinahagi ng libu-libong beses online ay hindi na makakauwi. Habang lumalabas ang mga nakakabagabag na detalye, hinintay ng bansa ang mga sagot. Sino ang gumawa nito at bakit?
Isang saksi, si Agustay Hambay, ang dating katulong sa bahay, ang nagbigay ng pahayag. Sinabi niyang isang araw, bago nawala si Angeline, nakita niya itong dumudugo ang ilong matapos suntukin ni Margareta. Mabilis na inaresto ng pulisya ng Denpasar ang 7 katao na may kaugnayan sa kaso, sina Margareta, Yvonne, Cristina, Agustay Hambay, isang mag-asawang nangungupahan sa bahay, sina Ramad Handono at Susani, at si Dea Ketotraka, isang security guard na hinire pagkatapos mawala si Angeline. Karamihan sa kanila ay may mga alibay, ngunit 2 pangalan ang naging sentro, Margareta at Agus. Si Agus ang unang bumigay. Sa ilalim ng presyon ng mga investigador, umamin siya na siya ang umatake at pumatay kay Angeline noong Mayo 16, 3 araw bago ang kanyang kaarawan. Sinabi niyang inilibing niya ang katawan sa likod bahay, bandang alas 8 ng gabi. Pero may hindi tama sa kanyang kwento. Malabo ang mga detalye. Hindi tumugma ang timeline. Pinilit siya ng mga investigador at nagbago ang kanyang pahayag. Sinabi niyang hindi siya nag-isa at hindi rin siya ang nagbigay ng nakamamatay na mga tama. Ayon sa kanya, si Margareta ang gumawa nito. Ang foster mother na nagsasabing mahal niya si Angeline tulad ng sariling anak. Ang kanyang mga pahayag ay walang sapat na ebidensyang forensic. Mga bakas ng dugo, pagsusuri ng impact, ulat ng autopsy at mga bagay na natagpuan sa eksena. Ang tunay na nangyari noong Mayo 16, 2015 ay lumabas lamang pagkalipas ng mga linggo. Sa araw na iyon, sa loob ng bahay sa Jalan Sedap Malam, nagmalaki si Margareta. Hinila niya si Angeline sa sahig gamit ang kanyang buhok na napakalakas kaya't napunit ang buhok ng bata. Paulit-ulit siyang sinampal hanggang namula at namaga ang pisngin nito. Pagkatapos ay sinuntok, hindi isang beses, kundi pa ulit-ulit hanggang bumagsak si Angeline matapos tumama sa isang kasangkapan. Pero hindi doon tumigil si Margareta. Hinawakan niya ang bata sa kwelyo at muling sinuntok sa mukha. Dumugo ang ilong ni Angeline pagkatapos ang kanyang mga palapas na tenga, mga palatandaan ng internal bleeding. Nawala na siya ng malay, humina ang kanyang paghinga at napuno ng dugo ang kanyang bibig. Habang nakikipaglaban sa buhay si Angeline, nakatayo si Margareta sa kanyang harapan. Tinawag niya si Agus, ang katulong. Nagulat si Agus mang makita ang batang halos hindi na gumagalaw, duguan ng mukha, nanginginig ang maliit na katawan. Tinanong niya, "Bakit mo ito ginawa kay Angeline, ma'am?" Hindi sumagot si Margareta. Lumapit siya, tinignan siya sa mata at malamig na sinabi, "Tumahimik ka at sundin mo ko. Huwag kang magsabi kahit kanino. Kung hindi..." Pagkatapos ay dumating ang suhol. "Bibigyan kita ng 2,000 milyong rupya sa ika-24. Bumalik ka sa Sumba, huwag kang babalik." Inutusan niya si Agus na kumuha ng bedsheet, lubid at ang paboritong manika ni Angeline. Pagkatapos, ang isang hindi maisip na utos, "Hubarin mo ang damit niya, gahasain mo." Sinabi ni Agus na ang mga salitang iyon ay nagpabagbag sa kanya. Kahit hindi siya ang biyolohikal na anak, paano masasabi yun ng isang ina? Tumanggi si Agus. Kalmado at malamig, sinindihan ni Margareta ang isang sigarilyo at idiniin ito sa balat ni Angeline. Bagamat umamin si Agus sa una na ginahasa at pinatay niya si Angeline, nagbago-bago ang kanyang mga pahayag at walang malinaw na forensic na ebidensya ang natagpuan, kaya't hindi hinabol ng korte ang mga akusasyon ng sexual na pang-aabuso. Si Agus ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong at pinagmulta ng 1 bilyong rupiya dahil sa pagtatago ng krimen at hindi pagprotekta kay Angeline. 2 araw pagkatapos, si Margareta ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Tinawag ng kanyang defense team na delusional ang sentensya, pero para sa maraming Indonesian, ito ang katarungan. Ang hatol ay pinal noong Pebrero 29, 2016, ang sentensya ni Agus ay binawasan sa 10 taon. Pareho silang naghain ng mga apela at lahat ay tinanggihan. Noong Pebrero 2017, opisyal na natapos ang kaso.
Taon ang lumipas noong Disyembre 2024, nabalita na pumanaw na si Margareta. Siya ay nakikipaglaban sa chronic kidney failure at nangangailangan ng dialysis 2 beses sa isang linggo mula noong Hulyo. Matapos ang mahabang pakikibaka, namatay siya sa loob ng Kerobokan Class 2A Women's Detention Center. At doon natapos ang kaso. Ngunit ang alaala ni Angeline ay hindi kailanman nawala. Ang kanyang kaso ay hindi lamang naging headline, ito ay yumanig sa bansa. Inilantad nito ang mga bitak sa sistemang dapat magprotekta at nagpaalala sa mundo na ang kalupitan ay hindi palaging mula sa mga estrangero. Minsan, mula ito sa likod ng mga pintong tinuturing nating tahanan. Pero kahit sa kanyang maikling buhay, nag-iwan si Angeline ng isang makapangyarihang simbolo ng katatagan. Isang batang patuloy na ngumiti, natuto at nakaligtas hanggang sa huli. Sa kanyang kaarawan, may mga nag-aalaga pa rin ng kandila, nagdarasal at nagbabahagi ng kanyang kwento. At hanggat ang kanyang kwento ay ikinukwento, hindi siya malilimutan, hindi bilang biktima, kundi bilang isang batang nararapat mahalin na ang liwanag ay patuloy na sumisikat sa kabila ng dilim na hindi niya pinili. Salamat sa pakikinig.